regarding the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte by the International Criminal Court. This really pained me. I understand that he needs to answer questions. I understand that there needs to be a trial, but the process that was followed, I don't believe, was very good. The fact is, President Duterte has multiple medical conditions. He has a team of doctors in the Philippines, in Davao. He has nurses, he has carers who understand him. So for him to be taken away at very short notice without his legal team able to fully give those objections, to me, doesn't seem fair. And, the former president, during the flight, he seemed weak. He didn't really have the food that he'd wanted to eat and seemed very tired. And having been on Learjets myself, I can say that they're actually quite small. They don't really have a long flat bed like you would get on a commercial airline. So basically, the president, having traveled from Hong Kong the previous evening, had to immediately travel to Dubai on a nearly 9-hour flight and then across to The Hague. We're in the 21st century. During the COVID pandemic, any trials were held via secure video connection. Wouldn't it be better, or wouldn't it be more appropriate if the ICC would consider initially seeing him in the Philippines, then seeing him in The Hague, and then flying him back to the Philippines, placing him under some kind of house arrest even, and then carrying out the trial in The Hague via video? The fact is that he's got his people who care for him, his family, his daughter, grandchildren. Of course, I'm sorry to all the victims of the so-called war on drugs and the what they would call EJKs. I'm really sorry. And to those who've lost their lives, may they rest in peace. This is also not a fight with the government. I don't have any issue with the Philippine government. What I have an issue with is the process of the ICC. The fact is, if you look at the arrest warrant, if you look at the front page, it says secret. Why the secrecy? Former President Duterte was calling for an investigation himself. He even invited the ICC. He even was quoted as saying, how long does it take? It needs to happen as soon as possible. But I do believe it should have happened under Philippine jurisdiction, meaning to say there should have been a proper process, an extradition process that could have been fought out in Philippine courts. Instead, he's been whisked away to The Hague, without any time to properly prepare any kind of defense, without any time to properly make sure that he's medically fit in order to travel such a distance. And of course, mainly being separated from his medical team, being separated from his carers. That's what I have an issue with. And I do hope that the ICC will consider this and will hope to put this right. Thank you. Ang dami nila ngayong kinukuda about due process, about considerations, no? Ang dami niyang sinabi na dapat i-consider na bakit daw short notice yung pag-arrest kay dating Pangulong Duterte, yung medical assistance, yung medical condition ni dating Pangulong Duterte. Basically, in summary, ang dami niyang sinasabi na dapat kinonsider, na dapat na pinagsaalang-alang na kalagayan ni dating Pangulong Duterte na may kinalaman nga doon sa pag-aresto at ngayon sa pagkakakulong ng dating Pangulo. So, ang dami nilang yung kinukuda na dapat i-consider. And yung mga iba pang DDS, no, karamihan sa kanila, sinasabi nila yung bakit hindi binigyan ng karapatan si tatay, yung tamang due process, yung tamang pag-aresto. Yan po sila ngayon. Ako po ay matatawag ko talaga silang hypocrite at saka double standard, mga kababayan. Ang dami nyo ngayong gustong i-consider, samantalang nung panahon ng war on drugs na araw-araw na may nababalitang namamatay nang hindi dumaan sa due process. Nakita naman po natin mga nakabulagta na, no, ng mga nasa mga kalsada, yung iba nasa malapit sa basura because they were summary executed dahil dinali sila ng mga vigilante killers, dahil na EJK sila. Bakit? Dahil merong di umanong quota at reward system. Siguro pwede tayong magkasundo dun sa sinasabi niya ng mga totoong kriminal at mga totoong lumalabag sa batas kahit pa hindi pa rin naman tama na sila itumba because walang due process, no? Pero paano yung mga inosente, no? Na mga nadamay, mga inosente na sadyang idamay dahil sa di umano'y may reward system, no? Na naging motivated ang mga police or kung sino mga vigilante dyan na
magtumba ng mga suspected and alleged na mga user or involved sa drugs. Na-motivate sila because of reward system. So, paano naman yung mga itinumba nila ng mga totoong inosente at mga totoong walang kinalaman, at paano yung mga collateral damages, no? Kinonsider nyo ba yun? Kinonsider nyo yun habang nababalitaan nyo yung sunod-sunod na balita na parang it was getting out of hand already eh. It was out of control. Kinonsider nyo ba yung kalagayan nila, yung medical condition nila, yung naramdaman ng pamilya nila, yung due process? Did you consider them? Hindi nyo kinonsider yon. Tapos ngayon, magpapaka-hypocrite kayo na ang dami nyo sinasabi about due process, about considerations about the health condition of the former president. Ang dami nyo sinasabi ngayon. Pero nung nagdadalamhati yung mga pamilya, kaibigan, kamag-anak, nanay ng mga OFW na uuwi dito, na malamig na bangkay na yung uuwian nila because na biktima ng EGK. Ano ginawa nyo noon? Nagpapalakpakan kayo, tuwa kayo sa mga ganung balita na para sa inyo, lahat ng natumba sa EGK ay kriminal at guilty kahit walang court conviction. Wala kayong pakialam sa mga inosenteng nadamay. Ang tawag nyo sa kanila, collateral damages. Ang narrative nyo nga, ganun talaga sa gera. May collateral damages, no? As if totoong gera ito na bansa sa bansa. Hindi naman to ganun eh. This should have been controlled. Pero naging out of control because of the pronouncements na shoot them dead, palabanin nyo, kill. Naging polisiya yung mga pronouncement na yun, yung mga statement na yun, naging polisiya, and as a result, libo-libo ang sinasabing EGK victims. Kinonsider nyo ba yung mga medical condition, yung due process, yung legalities noon? Hindi, pinalakpakan nyo pa nga yun eh. Tuwan-tuwa kayo eh. Tapos ngayon, ang dami yung sinasabi about considerations, about conditions, and about due process, about human rights. Ang dami. Sobrang hypocrite nyo. Yung audacity nyo, sobrang taas. Sobrang tindi. Bias and double standard kayo. Ang ganda pa nga ng kalagayan ni dating Pangulong Duterte doon. Maayos. Naniniwala ako na may mga doktor sila doon at may mga tagapagluto pa, may mga chef. No? Pero yung ginagawa nyo ngayon, anong ginagawa nyo ngayon? Bukod sa nagkakalat ng fake news at saka pag-atake yung mga DDS sa mga ICC judges, kung ano-anong balita ang pinapakalat nyo na hindi totoo para pasayahin nyo ang sarili nyo at para galitin nyo yung sarili nyo, dahil yung ginagawa nyo yon ay pabor sa inyo, yan ang ginagawa nyo ngayon. And ang ginagawa nyo, sympathy baiting. In my opinion, and hindi lang ako nagsasabi nito, pati mga eksperto, nagpapaawa kayo. Anong naging resulta nito? Pumapangit ang imahe ng kasalukuyang gobyerno at ng kasalukuyang presidente. Sympathy baiting ang ginagawa nyo. Ang dami nyo ngayong kinukonsider na hindi nyo kinonsider noong talamak ang EGK because of that war on drugs na illegal na polisiya. Palakpakan kayo nun, tuwan-tuwa kayo nun. Ano ngayon ang parinig sa inyo? Banat na parinig ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Ang sabi niya, "What a pathetic and ghastly irony. Those who allegedly committed unwarranted and violently acts of injustice are now drowning and gasping for justice." Sabi niya dyan, no? Tatagalogin ko sa pagkakaunawa ko. Isang nakakaawang kabalintunahan. Kung tama yung pagkakatagalog ko, no? Pathetic and ghastly irony. O, hanapin niyo lang yung Tagalog sa ghastly. Yung mga tao na allegedly nag-commit ng unwarranted at violenteng act of injustice, hindi makatarungan, ay sila ngayong nalulunod at gasping for justice. Nalulunod at naghahanap ng hustisya. In their desperate distress, sa kanilang desperadong distress, they gasp at straws for help and call the widespread national prayer. Ayan, nananawagan daw sa malawakang buong bansang pagdadasal at rally sa Diyos na minsan nilang tinawag na STUPID. Hindi ba napaka-ironic? Kabalintunahan. Tama ba? Kabalintunahan yung Tagalog sa ironic or irony. Pakitama na lamang po sa comment section.
Tuloy natin. Sabi dito, they blamed nearly everyone else. Sinisisi nila ang halos lahat maliban sa kanilang sarili. Yan. Yan ang mga behavior ng mga narcissistic at mga makasarili. Kapag pabor sa kanila ang mga bagay-bagay, papalakpakan nila, matutuwa sila. Pero kapag hindi na, mananawagan na sila ng pagbatikos at pagkontra dito. Very narcissistic. Again, they blame nearly everyone else except themselves for their miseries. Sinisisi nila ang lahat, maliban sa sarili nila, sa mga miserableng nangyayari sa kanila, which they themselves created because of their lust, arrogance, hubris, and hunger for power and wealth. Ayan. Sinisisi nila ang lahat maliban sa sarili nila, sa nararanasan nilang miseries ngayon, miserable, na sila rin mismo ang may kasalanan or may gawa because of their lust, yung pagiging arrogante, hubris, and pagkagutom sa kapangyarihan and wealth. No, hanapin nyo na lang yung Tagalog ng ibang term. They now claw for whatever support and sympathy and support they could to extricate themselves from the tight legal trap that they themselves dug for themselves. O, ayan. Di ba, ang tindi nun? Naghahanap sila ngayon ng, ito yung pagkakaunawa ko, naghahanap sila ngayon ng suporta at simpatya, awa, dahil sa kinakaharap nila ngayong matinding legal trap na sila rin mismo ang naghukay, sila rin mismo ang may gawa. Ayan ang sabi ni Manong Johnny, karma. Ayan o, exclamation point. Karma. Abracadabra. What a tragic miscalculation. Ayan, si Manong Johnny ang may sabi niyan. Hindi nga accurate yung pagkakatagalog ko, pero kung pinakinggan nyo yung report ni Mel Tiangco, na siya yung nagtagalog niyan, sobrang tindi na talagang masasaktan po talaga kayo, mga kababayan naming DDS. Ito, real talk to ha, tapatan na to. Hindi na tayo magpapanggap dito. Masakit po talaga yung sinabi ni Manong Johnny, ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Wala siyang pinangalanan, pero obviously, sinong pinapatamaan yan? Very evident and very obvious. Kung narinig nyo yung Tagalog version niya ni Mel Tiangco sa report sa 24 oras, mas matindi yung pagkakatranslate, mas masakit. Yung akin nga, yun lang yung base sa pagkakaunawa ko, hindi pa ako sigurado kung tama yung pagkakatagalog ko. Correct me if I'm wrong. Yan ang sabi ni dating Senator Juan Ponce Enrile, yung senator na hinahangaan nyo, yung sinasabihan nyo na you trust the wisdom of the old man. You trust the wisdom of the old senator. Dahil sa kanyang long history and experience in politics, you trust him. Tuwan-tuwa pa kayo noon dati. Sinasabi nyo, you are glad na kumakampi at sumusuporta si dating Senator Juan Ponce Enrile sa inyong tatay Digong. Na laging kapag siya ang nagsasalita sa kanilang midnight talk show, sa kanilang midnight talk, no, nung panahon ng pandemic na pag nagkukwentuhan sila ng napakahabang kwentuhan ni dating Pangulong Duterte at yung si Senator Juan Ponce Enrile, kayo ay amazed na amazed, admire na admire kayo, tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon, anong masasabi nyo sa sinasabi niya ngayon? Mga kababayan naming DDS, ano ngayon ang masasabi nyo? That is so painful. Huwag nyo nang itanggi. Tuwan-tuwa kayo dyan, di ba? Hangang-hanga kayo dyan, especially kapag nagkukwento siya patungkol dun sa backdoor negotiation ni Trillanes na tinuwis at ginawa niya ng narrative na nagbenta ng West Philippine Sea si Trillanes, na nagtraidor si Trillanes, na sabi niyo, nag-commit ng treason dahil nagbenta ng West Philippine Sea. Pero kahit sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte, hindi niyo napatunayan, dinismiss pa ng ombudsman yung kasong isinampa laban kay Trillanes at kay Pinoy Aquino. Dahil kalokohan, kasinungalingan. Pero yung nagkukwento si dating Senator Enrile patungkol doon, anong narrative ang binuo nyo? Si Trillanes ay traidor kahit dati siyang Navy. Si Trillanes ay nagbenta ng West Philippine Sea. Hangang-hanga kayo kay Senator Enrile noon. Palakpakan kayo. Bumuo kayo ng narrative out of his story to malign, to destroy Senator Trillanes.
Nasira si Senator Trillanes, hindi siya nanalong senator because of your fake news. Ano ngayon masasabi nyo? Doon sa taong hinahangaan nyo at pinaniniwalaan nyo na ngayon ay bumabanat na at nagbibigay ng statement na hindi pabor sa inyo at sa totoo lang, napakasakit para sa inyo yan. Huwag nyo nang itanggi. Magpakatotoo na tayo. Ano ngayon ang masasabi nyo sa sinasabi nyong halige ng Philippine politics? Na sinasabi nyo noon, you trust the wisdom of the old man. Di yan. Why don't you trust him now? Why don't you as well trust him now? Bakit hindi nyo suportahan ngayon ang statement niya? Na sinasabi niya, what a pathetic call for justice. No? Yan yung basically sinasabi niya. Na yung mga taong dinisregard ang hustisya, ang due process, and human rights noon, yung mga taong yun na dinisregard lahat yon, ay sila ngayong naghahanap ng hustisya, human rights, due process, karapatang pantao. Hindi ba ironic, mga kababayan? Kung tutuusin mga DDS, kung sino man ang may kasalanan kung bakit naandyan ngayon si dating Pangulong Duterte sa kinalalagyan niya, kayo ang may kasalanan. Kayo ang dapat sisihin. Dahil kayo ang pumapalakpak at kayo yung tuwang-tuwa nung sinasabi niya yung kanyang mga statement na shoot them dead, kill, shoot to kill, palabanin nyo. Kayo yung tuwang-tuwa at admire sa kanya. Pinaramdam nyo sa kanya na tama yung sinasabi niya at tama yung ginagawa niya, kaya ginawa niya. At palakpakan pa rin kayo kahit out of control na ito. Kahit hindi na kontrolado na ang dami nang nagbubuwis ng buhay, hindi lamang sa mga biktima ng EGK, pati sa hanin ng mga kapulisan. Kayo yung tuwan-tuwa, kayo yung palakpakan. Kaya kung sino man ang may kasalanan kung bakit naandoon si dating Pangulong Duterte, kayo yon. Kayo din ang nag-pressure sa kanya dahil pinaniwalaan niyo siya. At tuwang-tuwa kayo dun sa pangako niyang 3 to 6 months, i-eradicate niya ang criminality and illegal drugs. Kayo yung nagparamdam sa kanya na dapat gawin mo to, na dapat to pa rin mo to. Ganun kayo. Wala kayong pakialam, wala kayong kinonsider. Hinayaan niyo siya, tinolerate niyo siya, in-enable niyo siya, in-inspire niyo siya, minotivate niyo siya by pressuring him, by making him feel that he was supported by you. Pinaramdam niyo sa kanya na tuwan-tuwa kayo. Kaya pinagpatuloy niya yung ginawa niya. Yung mga taong nagko-call out sa kanya, anong ginawa? Pinakulong? Tuwan-tuwa kayo nung pinakulong? Pinagbintangan ng kung ano-anong kaso? Yung mga taong, si Attorney Lenny sinasabi, hindi dapat ganyan, na dapat unahin yung mga big-time drug lord. Anong ginawa nyo kay Attorney Lenny? Insulto nyo, binastos nyo, binalahura nyo, ginawa nyo ng fake news. Tapos ngayon, mananawagan kayo sa mga kakamping na samahan kayo sa inyong EDSA People Power Rally, na yung EDSA People Power na yon, dininay nyo at minaliit nyo at binastos nyo at ginawa nyo ng mga kasinungalingang kwento para ma-discredit. Tapos ngayon, kayo yung nananawagan. Sasabihin nyo pa, let go of our unhealed kakamping ego at samahan kayo because this is no longer about color. Ano kayo, sinuswerte? Ano kayo, feeling nyo kayo talaga yung favorite at anak ng Diyos na tinawag yung STUIPID? Kung sino mang may kasalanan kung bakit naandyan si dating Pangulong Duterte, kayo yon mga DDS. Because you made him feel that he's admired and supported at pinapalakpakan ng mga tao habang ginagawa niya yung mga bagay na yon. Kung miserable man kayo ngayon at nasasaktan kayo ngayon, kayo rin ang may kasalanan. At wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na naramdaman o nararamdaman ng pamilya, ng mga nanay, ng mga magulang, ng mga inosenteng bata na naging collateral damage. Ang tawag niyong collateral damage. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng mga pamilya, ng mga pulis, matitinong pulis, na nadamay because may mga masasamang pulis na sindikato. Imagine niyo pati yung matitinong pulis na damay because of that disorganized, hindi systematic, bara-bara at walang pakialam na war on drugs policy. Wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman ng mga taong yon at ng pamilya nila ang nararamdaman nyo ngayon. Kaya kung akong tatanungin, wala kayong karapatan na maghanap or manumbat
or manise or busisiin ang due process, karapatang pantao, at mga conditions, medical conditions. Wala kayong karapatan dahil kayo, in so many occasions, dinisregard nyo ang mga bagay na yon na pinapanawagan nyo ngayon. Dahil in so many occasions, wala kayong pakialam sa mga bagay na yon na pinapahalagahan nyo ngayon. In so many occasions, nagpalakpakan pa nga kayo, nagtawanan, tuwang-tuwa, admire kayo sa ganung sistema. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, wala kayong karapatang manumbat, manisi, at maghanap, magbusisi, at manawagan. Kaya hindi nagtatagumpay ang mga rallies nyo. Dahil kitang-kita yung ugali nyo. Hypocrite, double standard, bias. Ngayon nyo sabihin na you trust the wisdom of Juan Ponce Enrile. Ngayon nyo ipakita yung admiration nyo sa sinasabi niya, sa mga statement niya. Na noong nagkukwentuhan sila ni dating Pangulong Duterte about Trillanes, palakpakan kayo, di ba? Tinawag yung sundalong kanin. Pero bakit nakakulong ngayon si dating Pangulong Duterte? Ngayon nyo ipakita yung angas nyo, yung yabang nyo, yung pagiging wala nyong pakialam sa iba, yung pagiging insensitive nyo. Ngayon nyo ipakita yung pagiging bastos nyo sa mga taong naghahanap lamang ng due process at hustisya. Gets naman namin kayo na ayaw nyo sa mga kriminal at mga adik dahil naaawa kayo sa mga inosenteng nabibiktima nila. Sang-ayon kami dyan, pero dapat daanin sa tamang proseso kasi may batas tayo at may korte at may hustisya para walang nadadamay na inosente. Pabor kami sa gusto nyo, pero kailangan nating i-implement or ipasa ang batas na capital punishment or death penalty. Pero hanggat wala tayong ganun, hindi pwedeng patay. Nauunawaan namin, nagalit kayo dahil yung mga nababalitaan kayo ng mga brutal na pagpatay sa mga inosente, nag-rape. Nauunawaan namin yan, galit din kami. Pero anong magiging pinagkaiba natin sa kanila? Sa mga kriminal, sa mga gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, anong pinagkaiba natin sa kanila kung magiging wala tayong pakialam sa mga inosenteng nadadamay because of EGK? Because of a failed war on drugs policy. Sabi pa nga nung iba, fake war on drugs. Anong magiging pinagkaiba natin sa mga kinagagalitan nating mga kriminal kung tayo ay naging walang pakialam sa buhay ng mga inosente dahil nabiktima sila ng EGK, dahil di umano'y may reward system, di umano'y quota system, at di umano'y palit ulo. Anong magiging pinagkaiba natin sa mga taong kinagagalitan natin, sa mga kriminal na ayaw natin, na sinasabi natin salot ng lipunan? Anong pinagkaiba natin kung dinisregard natin ang karapatan at buhay ng mga inosenteng nadamay sa war on drugs na iyan? Hindi ba wala? Well, actually, dapat hindi ko ginamit yung term na anong pinagkaiba natin kasi hindi naman kami kasama nyo eh. Dapat anong pinagkaiba nyo sa mga kriminal na ayaw nyo at kinagagalitan nyo kung kayo ay naging walang pakialam sa buhay ng mga inosenteng nadamay. Di ba wala? Kaya ang tingin namin sa inyo ngayon, yung ginagawa nyo, na nananawagan kayo sa hustisya, due process, na nananawagan kayo na i-consider ang mga iba't ibang kondisyon, ang tingin namin sa inyo ay hypocrite, mga ipokrito. Yun ang tingin namin sa inyo. Kailan tayo matututo? Kailan tayo aayos? Kailan tayo magmamature? Dahil kapag nasagot niyo yung tanong na kailan na yan, pag dumating yung panahon na yan, magiging mayaman na, maayos na, at maganda na ang Pilipinas. Pero hanggat sandamakmak ang immature dito, na may hearing sa Senate, ginagawang joke, katatawanan. Nakita niyo yung pagkakaiba sa hearing sa ICC at sa hearing sa Senate natin nung nandun si dating Pangulong Duterte. Ginawa niyong kwela, joke. Parang naging clown ang mga tao doon. Si Senator Risa Ontiveros lang ang seryoso. Ikumpara niyo yung naging hearing, no? Sa Quadcom, sa Senate, sa naging hearing sa ICC. Sobrang layo, sobrang seryoso, diretsahan, hindi mo pwedeng haluan ng joke, hindi ka pwedeng magmaangas at magpakahambog doon. Bakit? Dahil seryoso sila sa mga bagay na dapat sineseryoso, dahil matured sila. At kaya mayaman silang mga bansa.
Kaya sila maayos at matagumpay dahil matured sila. Pero tayong mga Pilipino, sandamakmak ang immature sa atin. Yung seryosong bagay ginagawa nating kalokohan, kaya hindi tayo umuusad. Yun lamang mga kababayan, sana po yung makapagbigay kayo ng opinion nyo at komento nyo. At maraming pong salamat sa panonood at pakikinig.